Okay, so ito na. Puntahan naman natin itong ating sunod na itong sunod na pag-uusapan. Eto. Exciting to eh. Actually, iniintay ko mangyari to. Totoo lang. Iniintay ko mangyari to na magharap si Erice at si Yusek Clear. Talaga, no joke. Sana matuloy to. 'Di ba? One News make this happen. One News or Bilyonaryo or whoever, make this happen, please. 'Di ba? Parang ang sarap mapanood dito. Parang ang sarap mapanood nito. Itong kay tawag dito. Kung sakali maghaharap si Yusek Clear tsaka si Erice. Sabi kasi, Castro challenges Erice to face-to-face talk over Marcos claims. Ayan. Kasi mga kababayan, itong si Erice, actually kahapon ko pa nakita itong video na to eh. Pero hindi ko muna itinapik kasi gusto ko muna mahinog siya. Iniintay ko yung reaction ng mga tao. Yun nga, nag-react na nga. Sabi, Malacanang on Thursday challenge Caloocan Representative Edgar Egay Erice to a face-to-face discussion. Well, actually, pag sinabi face-to-face discussion, parang debate na rin. Before the media to explain the basis of his allegations against President Ferdinand Marcos Jr. and his administration. Bakit naghamon si Yusek Clear bigla-bigla? Bakit out of the blue bigla siya naghamon? Kasi si Erice merong ganitong komento sa isang interview kahapon kay Lord De Vera. Dalawang dilawan nagsama. Ito nang nangyari, basura. Okay. Panoorin natin. So, kayo ho ba ay nagulat nung huling sona ng Pangulo, ang pambungad niya, agad yung pinsan niya, agad yung kinuwelyuhan kumbaga. Pero kahit hindi pinalangalanan, alam natin kung sino naman yun. Kayo ho ba ay inasahan nyo na yon o medyo baka kakaiba to Hindi naman totoo yan, optics lang. Ang tawag doon di ba si Greg Garcia yung kanilang ang tawag doon utos, sunod, palakpak. Kung ganun lang yun, papalakpakan, pagkatapos wala na yun. Kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. Kasi hindi naman mangyayari yung 1.45 trillion insertions, diversions to flood control for 3 years without the cooperation of the whole of government, meaning the House, the Senate, and the President's Cabinet, especially the Department of Budget and Management. Alam nila lahat yan. They cannot take away the flagship projects, funds for flagship projects, and palitan ng mga flood control. Kung hindi alam ng mga secretary ng DBM, Department of Finance, hindi nila magagawa, executive secretary, hindi nila magagawa yun. Ibig sabihin, pinayagan nila yun. So, may responsibility. Ang laging hirit ay ang presidente, ang siya nagbunyag. Pinunyag niya Lahat ng ito? 3 years. Sabi niya, After 3 years, mahiya naman kayo. it's a question of complicity or competence. Meron sinabi yung dating speaker na parang, if I'm going down, parang I'm not going down alone. Yun ang... I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. Dahil, laglagan na yan. Laglagan na yan. Okay. Kayo ay surrounded pa rin ng mga... Yun. Yan yung sinabi ni Erice. Okay, bago natin pakinggan yung sinabi ni Yusek Clear. Ako muna pakinggan nyo guys. Joke. Ako muna. Unang-una, gusto ko i-raise yung point ng as usual, siyempre si Lord De Vera, sasabihin niya na itatry niyang i-discredit yung fact. And it is a fact na si Presidente yung nag-expose tungkol dyan sa corruption ng flood control. Kasi ang framing nila dyan, gusto nila
ang isipin ng taong bayan, kasabwat si Presidente. Kaya nga, ang sabi ni, tawag nito, ni Erice, after 3 years, dun mo lang nalaman? Well, gaano ba katagal ang construction? Di ba? Gaano ba katagal ang construction? 1 month? 2 months? 3 months? Kailan lang ba talaga sumobrang lala ang pagbaha, lalo dito sa Manila? At saka, kailan lang ba lumala yung baha sa iba't ibang probinsya? Di ba? Ito lang naman 2025. Parang bangkayan, guys, eh. Parang bangkayan na, na itinago lang sa drum at iniisip nung pumaslang, wala makakaalam. Kaso, dahil umalingaso yung amoy, saka lang na-discover. Ibig sabihin ba nun, incompetent yung mga investigador kasi natuklasan lang nung nangamoy yung bangkay? Siyempre hindi. Ibig sabihin ba nun, ang pumatay yung investigador kasi late na niya nalaman? Siyempre hindi. Doon ka lang nagkaroon ng sintomas eh. Halimbawa, nagkasakit, may cancer. Incompetent ba yung doktor kasi hindi niya natuklasan agad? Di ba? Incompetent ba yung doktor dahil late na niya nalaman na may cancer yung pasyente? Di ba? Ang stupid eh. Ang stupid ng sinasabi ni Erice. Kino-conflate niya na dahil late lang nalaman, ibig sabihin, or ini-imply niya, na dahil late lang nalaman ni PBBM, either complicit siya, kasabwat, or incompetent. Ang problema, yung question niya mismo ang mali. Kasi it assumes na merong kasalanan. It assumes na merong may sala. Kapag ba nagkasakit ay isang tao, sino may kasalanan? Yung doktor? Kasi incompetent siya. O yung doktor ang naglagay ng sakit? I don't think so. So flawed. Flawed yung tanong. Flawed yung premise. Mali agad yung logic ng tanong. Ganyan kabobo si Erice. Kaya kayo ganyan sa Caloocan eh. Tignan nyo. Diba? Pasensya sa mga taga Caloocan, pero it is what it is. Tignan nyo yung congressman nyo, si Erice. Walang kwenta. Mayor nyo, walang kwenta. Si congressman nyo, walang kwenta. O paano? Saan kayo pupulutin ngayon yan? Malapit ng 2028. Ayusin na yung 2028. Ayusin nyo na sa 2028. Huwag nyo na parusahan ang mga sarili nyo, mga taga-Caloocan. Paltan nyo na yung mayor nyo. Paltan nyo na yung congressman nyo. Sabi ni Manat, may sinusukan namin yan sa Caloocan. Taga-Caloocan ka pala. Ayan, sinusukan namin yan sa Caloocan, sabi ni Manat May. Ngayon nga lang natin na-discover na yung flood control scam pala, nag-umpisa noong 2018 pa. Actually, it goes as far as 2016. Sinabi ni Diskaya, di ba? 2016 daw sila yumaman sa DPWH. So, ibig sabihin, incompetent din si Digong pala. O siya yung complicit. Siya kasi kasabwat. Si Digong kasi kasabwat. Alam nating lahat yan.
Bakit natin alam na kasabwat? Anak niya may 51 billion eh. Si Pulong Duterte may 51 billion. Si Sara Duterte may 1 billion para sa infrastructure ng kalsada. Ramdam nyo ba yung infra ng kalsada nyo dyan, mga taga Davao? Hindi ko alam kung ramdam nyo. Good luck. Di ba? Sabi ni Danica Bersosa, taga Caloocan ka rin, ha? Mas marami DDS dito, coach, kaya walang pag-asa. Yun lang. Yun lang. Sabi ni Manat Mayor, daming squatter sa District 2 kung saan congressman yan, mga didilis na panalo dyan. Bobo kasi mga didilis, alam yun eh. Di ba? Pero lang kasimple yun. So, kaya rin siguro, ang tinitignan na nito ni Erice in 2028, kaya bumabati ko sa nito kay Bibi. Although, pagka-elect pa lang naman na sa kanya, yun na agad ang ginawa niya. So, obviously, the question is illogical. The question is stupid, bordering on crazy. Pero, syempre, sasagutin pa rin niya ng Malacanang dahil tinanong siya. Dahil tinanong si Yusek Claire. Wala tayong magagawa. Pero gusto ko isagot ni Yusek Claire dito. Pakinggan natin. Sabi po ni Congressman na Erice, optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez nung SONA. Utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez kasi hindi daw po mangyayaring insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update sa palasyo ang ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez? Okay, unang-una, yan ba ang talagang kanyang mga sinabi? Kasi nahulog yung laptop kanina, baka naguluhan. Kasi gulong-gulo yung isip dyan ni Congressman Erice. Parang hindi siya tumutugma sa katotohanan. Sure? Okay naman yung laptop? Okay, sige. But anyway, nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Ayun, Dahil patay, ang kanyang mga sakit. sinasabi ay laging may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. Alam niyo po, Theory. sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News Transcript. PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito at isa siya sa public servant at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa Kung mga ano iniisip ng Pangulo, tao for that na matter. nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Why not? So kung ang ramdam ko yung gigil ni Yusek, ha?
Okay ka pa ba, Yusek? Kamusta ka na? Hindi. On a serious note, ang dami kasi niyang sinasabi. Itong si Erice, matagal na yan. This is not the first time. Ang dami kasi niyang sinasabi. Pero ni isa, wala pa siyang napapatunayan. Alam magalong nga. Oo, ganun niya siya. Alam magalong. Ayan, parang si Toby Chanko, parang si Magalong. Puro ako sa... ang dami niyang alam eh. Ang dami niyang I think. No, sa dinami-dami ng I think niya, sa dinami-dami ng alam niya, nasaan ang resulta? Alam niyo mga kababayan, ito nga si former Senator Trillanes, hindi na siya public official, hindi na siya public servant. Private citizen na siya. Pero nakakapaghabla pa siya sa ombudsman. Hitin ko si former Senator Antonio Trillanes, private citizen, pero nahabla niya si Rodrigo Duterte, si Bongo, Sara Duterte sa ombudsman. How much more itong si Erice? Congressman ka pa. And you're claiming na alam mo itong lahat, alam mo itong nangyayaring ito, alam mo yung corruption sa flood control, alam mo na totoo ang sinasabi ng mga tuta mo na si Leandro Lebiste, at meron pang isa I forget his name. Si Barzaga yata yung isa. Totoo daw ang kinukwento nila, etc. Kung totoo pala yung kinukwento ni Lebiste, di totoo din pala nakurakot tong si Erice. Kasi yun ang sinasabi ni Lebiste. But anyway, sige. Let us set that aside. Kung meron talaga siyang ebidensya, nasaan yung habla? Oo. Diba, Ate Minerva Loyola, salamat sa inyong super chat. Katunog ng erase na dapat burahin sa gobyerno. Si Erice. Oo. Salamat po sa inyong super chat, madam. Oo. Nasaan yung habla? Diba? Kung may hawak na ebidensya, nasaan yung habla? Langya, ito nga si Magalong harap-harapan na, nandyan yung bato, nandyan yung net na punong-puno ng bato sa rock netting project. 2019 pa siya nag-iimbestiga, hanggang ngayon walang resulta, hanggang ngayon walang habla. Diba? I think. Ganun si Erice. I think it's like this. I think. Ano yung think mo? Mukhang hindi ka naman puro think. Dahil wala kang pang think. Binibigyan niya lang ay yung nasa isip niya. Patain niya na yung nasa isip niya. Patayin niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan. Sinabi pa niya, at sinunggandahan nitong si Lord, una sinabi ni Congressman Erice, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinunggandahan nga ni host, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Erice, dahil laglagan na yan. Si Congressman Erice ang isa sa pinakagusto kong makausap. Ayan na. Kaharap kayo. At tatanungin ko siya ng diretsyo. Saan ang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya dahil puro ganito na intriga. Mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi tayo mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang. Intriga at pamilya. Sa patungkol kay... Actually, may patama din si Yustig dyan sa media Kasi alam niyo mga kababayan, totoo naman, medyo bumababa ang kalidad ng media ngayon. Mababa na nga nung panahon ni Digong, mas mababa pa ngayon. Ngayon parang nabuhay na lang sila sa
Unfortunately, ang media ngayon nabubuhay na lang sa kung ano yung trending sa social media. Alam nyo, mga kababayan, dati, halimbawa ako, content creator ako dito sa YouTube. Tumitingin ako sa media kung ano yung trending. Dati. Ngayon, baliktad na. Minsan, yung mga post ko, makikita ko na lang kung ano yung ideya ng post ko, yun na rin ang headline. Minsan nga, nauna pa ako sa balita eh. Tignan nyo, one of these days, yung sinabi natin tungkol dyan sa yung leadership fund na yan, yung sinisisik, idadawit nila si President Bongbong Marcos, baka bukas makalawa, yan ang headline. Oh, dati sa naghahanap ako ng mga topics sa mainstream. Ngayon hindi na. Si mainstream ang ginagamit kong pampalaman. Bakit? Kasi meron ng trending sa social media. May pinauso na kami. May pinauso na kami. Tapos ang gagawin ko na lang na palaman, yung nakikita ko sa mainstream media. Baliktad eh. Hindi dapat ganun eh. Di ba? Hindi dapat ganun. Dapat, ang mainstream, ang source natin ng factual information. Kaya nga factual. Well, dapat sa mainstream ang source natin ng information. Diba? Eh, hindi eh. Sa mainstream media ko pa naririnig ngayon yung mga fake news eh. Kaya tingnan nyo, mga kababayan, minsan, minsan 'di ba nakapansin niyo hindi na ako masyado nagpapalit-palit ng tabs, nagpapalit-palit ng Kasi nga mga kababayan, yung dito, yung balita, palaman ko na lang siya sa kung ano yung natuklasan na namin sa social media. Di ba? I mean, baliktad eh. Mainstream media, alam ko nakikinig kayo sa akin kasi nakilala nyo ako nung pumunta ako ng nung pumunta ako ng PCO. Alam ko yun. Hindi ko na sabihin kung sino. Pero may mga nag-double look sa akin nung nakita nila akong pumasok sa press briefing. Diyan mismo sa press briefing. At meron pang isang taga press briefing na merong isang press na tumawag mismo kay Yusek Claire. Sabi niya kay Yusek Claire, Yusek, sasama na ba si Coach Jared sa press briefing? Alam ko, kilala niyo ako. Kaya alam ko na kapag may sinabi ako dito, naririnig niyo. Next time, pahirapan niyo naman yung mga ini-interview niyo. Tanungin niyo naman ng difficult questions. Hindi lang yung kumukuha kayo ng headline. Hindi lang yung kumukuha kayo ng soundbites para meron kayong pang-post sa social media. Kami dapat ang sumusunod sa mainstream eh, hindi baliktad. Hindi baliktad. Kami dapat ang sumusunod sa headlines ng mainstream media. Kaso ngayon, baliktad eh. Mainstream na ang sumusunod sa social media. Kung anong uso sa pinag-uusapan sa social media, kung ano yung fake news sa pinag-uusapan, yun na yung tinatanong kay Yusek. Parang baliktad yata. Hindi ba dapat ang kinukompronta nyo ng fake news yung mga taong nagsabi ng fake news? Ba't nyo itatanong kay Yusek Claire? Ano po masasabi nyo sa sinabi ni ganito? Fake news nga eh. For example, mga kababayan, ito si Bril Montalvo. Sinabi ni Sara Duterte na proyekto daw niya nung mayor siya, yung People's Ville. Sinabi niya. Ano sinabi ni Bril Montalvo? Finalo up ba niya? Ma'am, ano po yung basihan nyo? Bakit nyo nasabi na proyekto nyo yan nung mayor kayo? May ganun ba tanong si Bril Montalvo? Wala. See? Anong pinag-uusapan? Marcos Bangag. Di ba? Ang i-challenge yung nagsasabi ng fake news. Tulad yan, ito, si Lord de Vera. Sabi ni Erice, hindi ma-afford. Hindi ma-afford ni Bongbong Marcos na mapakulong si Martin Romualdez.
Imbis na gatungan mo, Lord de Vera, di ba? Dapat hindi ka bias kasi mainstream media ka. Imbis na gatungan mo, tanungin mo, ay ano pong basis nyo? Bakit hindi niya magagawa yan? Dahil ho ba magpinsan lang sila? O may iba pa po kayong alam? Saan ho nanggagaling impormasyon nyo? Langya, I should not be lecturing you about this. Alam nyo na to. Nagyayabang kayo sa amin sa social media, sasabihin nyo, kayo lang ang mga journalist eh. Kayo lang dapat ang source ng mga balita. Tapos yung mga source nyo, galing din pala sa amin. My goodness, nakaka-disappoint. It's so disappointing, guys. Anyway, tuloy natin to. Baka po may update ng Ombudsman doon sa sinabing ng Pangulo na the filing of multiple cases against Romualdez will be done soon. Sa ulat na nadidinig ng Pangulo, dahil mayroon di umano mga witnesses laban kay dating Speaker Romualdez, naniniwala ang Pangulo na kapag kumpleto ang ebidensya ay dapat masampahan ng kaso. Sino-sino ang unang tumutuligsa at nagsasabing meron silang alam at mastermind di umano ang Speaker? Hindi ba obligasyon nyo na nabigay lahat ang inyong kaalaman sa Ombudsman? Tama. Dahil medyo na-disappoint si Ombudsman Boying Rimulya sa pag-retract ng 4 na Maleta Boys. So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman. Tama at yun. doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan, Congressman Erice. Last na lang po, Yusek, sa same interview niya, sinabi rin po niya na ayaw niyang husgahan yung 2020. Wait lang. Mamaya natin puntahan yan. Di ba matagal na rin natin sinasabi? Actually, kahit sino, bawa si Chanco or si Magalong for that matter. Di ba lagi nating sinasabi? Nasa iyo pala lahat na ebidensya eh. May alam ka pala eh. Ba't hindi ka gumawa ng affidavit at isumite mo sa Ombudsman? May alam ka pala eh. Ba't hindi kayo tumutulong na magkaroon ng hustisya sa flood control? Ang gusto niyo lang, bida-bida kayo. Maglalabas kayo ng balita. Tapos, wala na. Maglalabas kayo ng fake news. Tapos, wala na. Wala kayong obligasyon. Hindi. Dapat may obligasyon kayo. Make sure na yung mga alam nyo ay nakakarating sa mga kinauukulan. Ang problema nga dyan sa mga yan, wala silang balls to follow through with their statements eh. Sasabihin nila, hindi, corrupt si ganito, hindi, corrupt si ganyan, bla bla bla, bla bla bla. Pero, wala naman silang ginagawa. Marami akong alam ko ganito, ganyan. Pero hindi sila nagka-file ng kaso. Ano ba talaga? Ano ba talagang alam nyo? O baka marami kayong haka-haka. Marami kayong chismis. Diba? Kasi mukhang mas ganun eh. Mukhang ganun yung diskarte nila. Mas marami silang chismis na alam. And alam nyo mga kababayan, yan ang yan yung isa sa mga political strategies kasi na iniwan ni Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Ang baboy, di ba? Ang layo sa utak. Argumentong talampakan. Ang layo sa utak. Hindi mo kailangan gumamit ng isip, guys. Hindi nyo kailangan gumamit ng isip. No joke. Kailangan mo lang maging chismoso. Kailangan mo lang maging story maker. Ganun. Yun lang ang kailangan mong gawin. Wala na. Tapos may mga taong katulad nito ni Erice. Iti-take advantage nila yung kahit anong batikos na meron kay Presidente. Huwag niyo kalimutan mga kababayan, bukas makalawa gagamitin na si Bonoan ni Erice. No joke. Tuloy natin to. 2027 budget, pero yung previous daw po, puro lang ayuda-ayuda. Kaya daw nakangangalang sa ayuda yung mga tao. And yung government spending, wala man lang daw po sa infrastructure. Oo, ayaw din naman yung
what's the word again? Ayaw niyang... Tingnan mo, Ayaw daw po niyang husgahan Okay, yung okay. 2020. ang stupid nung malaki ang budget sa infrastructure, sinasabi nyo, kinukurakot. Ngayong binawasan ng budget sa infrastructure, sinasabi nyo, kulang. Nung panahon na merong budget sa ayuda, sabi nyo, puro na lang ayuda ang binibigay. Pag naman walang budget sa ayuda, sabihin nyo, kawawa naman ang mahihirap, hindi tinutulungan ng gobyerno. Alam nyo, FU, Erice. Akala ko ba ayaw ni Lord de Vera sa baboy? Ba't mo gini si Erice? Pareho lang kayong baboy eh. Diba? Wala kang lulugaran eh. Wala kang lulugaran dito talaga. Wala kang lulugaran. Nung may budget sa infrastructure, sinasabi, kinukurakot ni PBBM. Nung binawasan, sasabihin, kulang ang infrastructure. Nung panahon na may budget ang ayuda, sasabihin, ginagawang dependent ang taong bayan sa gobyerno. Nung hindi mabigyan ng ayuda, dahil dun sa inflation, dahil sa gasolina. Anong sabi ng mga politiko, ng mga kritiko ni President Bongbong Marcos? Grabe naman, hindi nyo tulungan yung mamamayan, hindi nyo tulungan ang taong bayan. Anak ka ng tipaklong talaga. Sarap nyo konyatan eh. No joke, sarap nyo talaga konyatan, promise. Kayo mga taga-Caloocan, konyatan nga si Erice pag nakita nyo. Pa-konyat for me. Konyat lang ha. Wala ibang gagawin, konyat lang. Oo, pag ganun lang, isang ganun lang sa bunbunan guys. Sabi pa, sabi pala ni Lord de Vera nung sa kanta, gusto ko ng baboy, kaya pala niya gine si Erice. Yun palang sinabi niya sa kanta. Gusto ko ng baboy. Oh, yun. Kaya pala niya gine si Erice. Gusto niya ng baboy kasi. No joke. Tapusin na natin itong video na to. 27 budget. Tama, ayaw din naman niyang husgahan ang patungkol sa impeachment trial. At ang sabi niya, yung naniniwala sa grave threats ay, excuse me for the word, but this is his word, katangahan. So in other words, hindi siya maniniwala na ang Vice Presidente ay nagbanta sa buhay ng Pangulo dahil ito ay isang katangahan? Hindi ba niya napanood mismo yung video? So ibig sabihin lahat ng tao ay pwedeng magbanta kahit kanino? At hindi dapat maniwala sa isang pagbabanta? So tanggalin na lang po siguro natin yung salitang grave threats sa revised penal code. Para saan pa? At hindi siya naniniwala sa 2026 GAA. Tandaan natin, puro ayuda. Yung ibang mga mambabatas at ibang mga kababayan, sasabihin nila, bakit nabawasan daw ang pag-ayuda? Ngayon naman, kay Congressman Erice, puro ayuda. Siguro dapat mag-usap-usap kayo para hindi kayo nagsasabog, no? Hindi iba-iba yung inyong mga sinasabi. Siguro dapat malaman ni Congressman Erice na hindi po lahat ng kanyang sinasabi, ipapaalam ko na sa kanya, na tama. Ang binigay po ng budget sa ngayon, nandiyan po, isa, edukasyon, infrastructure, disaster resilience. Ang edukasyon po ba ay proper? Wala po ba tong ayuda? Yung walang gutom ni Secrex, ito ay parte ng budget. Yung 20 pesos na kada bigas, ay kada kilo na bigas, yan ba ay hindi para sa ayuda? Yung LGSF na binibigay So, LGSF, para sa mga local government units, libreng bigas hindi yun. ba ito para sa ayuda? Kapag ka nagkakaroon ng kalamidad at pumupunta ang Pangulo sa mga apektadong lugar at nagbibigay ng financial assistance, hindi po ba yun ayuda? Kaya sabi nga po natin, bago magsalita, mag-aral po muna. Nga, kulang sa pag-aaral si Erice. What can we do, di ba? Ganun talaga kapag
Alam nyo ako, malamang sa malamang bukas sasabihin ni Erice, bakit naman nagagalit sa akin si Yusek Claire? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ba't siya ganito? Ba't siya magagalit sa akin? Bla, 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 bla. Huwag siya magagalit. Spokesperson pa naman siya ng Pangulo, di ba? As usual. Pa-victim, tas manggagaslight. Pagsasabi ka ng mga katarantaduhan, tapos kapag sinita ka, if you're called out on your bullshit, magpapabiktima ka. Typical DDS, di ba? Actually, nakakatawa nga eh. Itong si Erice ay Dilawan at DDS in the same body. Ano yung bakit? Kasi yung mga constituents sa Caloocan, DDS. So, kailangan niyang ligawan ng mga DDS. Kaso nga lang, hindi niya masuportahan ng tuloy-tuloy si Sara Duterte kasi liberal siya. Liberal party siya eh. Kaya torn siya. Hindi niya ngayon alam kung saan siya tatayo. Ang pinaka-komportabling tatayuan lang niya bumatikos kay President Bongbong Marcos. Pero kayo, mga media, try niyong tanungin tungkol si Erice tungkol sa korupsyon ni Sara Duterte. Tignan niyo kung may masasabi siya. Malamang wala. Kasi magagalit sa kanya mga constituents niya. So, sino ngayon na namumulitika? Again, mga babayan, wala akong sinasabi na si President Bongbong Marcos hindi dapat nagpaliwanag. Pag siya inakusahan ng korupsyon, dapat magpaliwanag siya. Sabihin niya in a convincing manner na hindi siya nangurakot. Pero, at the same time, pag wala akong ebidensyang substantial, ba't tayo maniniwala? Di ba? Anyway, mga kababayan, punta ko na tayo sa ating next topic. O, napapahaba ako na sobra. Isang oras at kalahati ako dito. My goodness. Kaya, minsan ayoko ng isang link lang yung dalawang topic kasi nag-OT talaga ako eh. So, pa-click na po yung, asa na ba yung ating next topic? Kina. Ayan, yan. Mabilis ka ngayon. Your past today. Kanina, masyado ka napaaga. Oo. Pero ayan na, nakapina yung ating next topic. Pa-click na ho yan. Magkita-kita na po tayo dun sa ating susunod na live stream, guys. Alright? God bless everyone. See you in a bit, guys. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.